Nation! My name is Star DJ Gabby and welcome to another special episode of Star FM Exclusive. Alam niyo, Star Nation, I'm very excited dahil very special ang ating guests for this edition. And of course, not only are they the biggest or probably one of the biggest names in the Philippine industry, pero they are gearing up for their upcoming world tour. Kaya naman, even before, we've been talking about world domination. And right now, with all their achievements and with this world tour, they are just proving talaga na they are on their way to world domination. Kaya naman, Star Nation, let us all welcome SB19 Justin and SB19 Stel. Hi! Yes, we're very happy. Stel and Justin, thank you so much for inviting us, of course, to be part of this interview. And of course, ayan, mag-hi naman kayo sa aming Star Nation. Hello mga ka-Star Nation! Hello po, ako nasa ako kayo. Kamit ko yung bagong DJ Justin at DJ Stel. Thank you po sa napakaganda introduction. Of course, that's very heartfelt. I actually prepared for that for like 5 years. Oh my God! It's been 5 years. Actually, syempre sa mga ka-Star Nation natin, I've been, nakausap ko na kayo for 3 times during the pandemic and the mga bata pa kayo noon. Bata pa naman kayo. Bata pa naman kayo. Bagets ba? Oo, Oo, naman yun. Actually, pinapakita ko nga sa kanila kanina, kay Justin, tsaka kay Stel, yung mga photos namin during the pandemic pa yon. Naka-zoom tayo, di ba? Kalain nyo yun. Pero right now, eto na, Justin, Stel, alam nyo, from all your performances, you had mall shows, di ba? Meron nationwide tour before, and then meron din kayong mga online concerts during the pandemic, di ba? Pero ngayon, you are embarking another world tour, but this time it's bigger, more expansive, and syempre it will kick off at the Philippine Arena. How does that feel to be finally be performing at the Philippine Arena for the start of your world tour, Stel? Nung nasabi niya po, yung bigla akong kinabahan. Yung pagka nasabi niya, world tour, ganito, ganyan, tuloy na rin. Bigla akong kinabahan kasi mas papalapit na po siya mas papalapit na po siya ng papalapit. But the team is very ready. Well, nag-ready pa rin until now kasi we want to make sure that everything will go smoothly. The show, kung kaya nga perfect like perfect, but there's no such thing as perfect talaga. Kasi even us talagang, normal kaming tao, mapapagod kami. But kaya kami nagtitraining at nagpa-practice para somehow magawa namin ng tama yung mga gusto namin mapakita. Kinakabahan po kami, but at the same time, we're very excited for the kick-off kasi nga first time mag-Philippine Arena and 2-day show pa siya. Kaya super excited and kinakabahan, but at the same time, looking forward kung ano yung mga kakaharapin ng team namin ng mga challenges. Kasi nga first time mas malaki, sobrang grabe yung lugar, maraming challenge na kakaharapin for sure, and that's for sure talaga. But we're very ready to take everything, yes, for this show talaga. Ayun, very ready si Stel. And how about si Justin? Sold out na ang day 1. Congratulations. Siguro po, nakaka-excite kasi nga po nung when we released yung tickets for the day 1, mabilis niya na sold out. So, mas nakaka-energetic, nakaka-excite para us kasi inspired kami yung taong nag-aabang pala, very excited. Hindi namin in-expect sa laki ng Philippine Arena ma-sell out namin yung day 1, less than 7 hours. Kaya we decided to have a day 2 na ngayon ay malapit na rin maubos po yung ticket. So, nakaka-excite and ayun lang, parang masaya makita or kapag naka-outperform na doon yung mga plano namin surprises, na-excite na po ma-experience. Oo. And we are very happy and excited din para sa inyong, sa buong SB19. What are your biggest preparations ba for this concert? Ano yung mga ginagawa niyong preparations, Tel? Sobrang dami. Like, legit na, parang first time namin mag-rehearse sa isang malaking court. Like, gymnasium talaga yung feels. Like, super laki ng area. Tapos minamark ng team yung stage para ma-feel namin kung paano yung takbo. Pero yung pinagpa-practice namin, wala pa sa kalahati ng Philippine Arena. Like sabi nila, 3 times daw yung laki ng pinagpa-practice namin. Imagine ang laki-laki na doon pero times 3 ba pala. So yung preparation namin sobrang lala. Even yung back-end, yung mga tech team and everything, grabe yung preparation.
Grabe, hindi ko alam paano siya mapuput into words yung preparation. Basta, grabe na lagi. Grabe, kung sinabi grabe, talagang dugo, pawis, kuya, pagod, lahas, magkakasama na luha, nandun na lahas. Ay, masasabi namin na super worth it for us na gawin tong ganitong concert sa Philippine Arena. Yeah. And I know it's not your first time to perform sa Philippine Arena, di ba? Yes. You performed there before, but this will be your first headlining Yes, yeah. performance. Grabe talaga. Kaya, syempre, I'm very excited, di ba? Yes, tama ka dyan, DJ Yat. Of course. Thank you so much, DJ Stel. Now, ito naman, of course, for the both of you, you're going to many countries for this world tour. Is there a specific country na you are very excited to visit? Kailangan isa lang. I mean, I'm sure you're all excited. So, hindi Oo. kasama yung Pilipinas. Ay, hindi. Kasi nandito na tayo. You're very curious kayo to go there. Oh my God. Kasi pa nung nag-interview kami for La Visa, pinanong kami, anong Anong what country yung pinaka-excited kayo mag-perform? Tas, sabay-sabay kasi yun, Hawaii. Okay. Kasi first time namin doon, makapunta, tapos yun nga, parang you hear that, marami din talagang itin doon. Tapos, yung sabi, ha? Hindi Philippines? Ay, man, sabi noon, nag-conserve yun. Pero yun, siguro as a group, one is, syempre madami po, pero one is Hawaii dahil first time namin na mag-perform doon. That's another is, sabi mo maganda na, sa Pichanga, sa mga ganda to. Yun, to ka-excited. Ako, sino nga lagi? Japan. Super excited ako every time we visit Japan. Nakavisit ako ng Australia for the first time and super ibang-iba pa na talaga sa Australia. Napaka-laid back ng mga tao. So yun yung gustong na-experience nila. Okay. And aabangan natin yan sa mga announcement ng SB19 very soon. Stay tuned. Ayan. Pero anyway, ito naman. I heard na you will also be arranging or you will be making new arrangements sa mga songs nyo from your new EP. So yun mo narinig yan? Narinig ko lang kanina. Oo. Ayun. So, you will be making new arrangements. Pwede bang dyan? Patikim. Charot. Patikim. Any wow, patikim sa mga mangyayari sa concert. Ano ba, yung doon ka magiging balad, ganon? Paano niyo po nalawan? Narinig ko. No, hindi. I'm with the arrangement. Ito kami pinaka-excited kasi knowing SB19, us, talagang mahilig kami magbali talaga eh. Binabali talaga namin kasi gusto namin every time na mag-perform kami, there's something doon talaga na masaserve namin sa audience. And dahil nga nasabi nyo, kung meron mga ganun, of course meron, napakarami. Marami kami ibibigay sa inyo na ngayon yung marinig. And doon nga kami excited kasi naging challenge din siya sa amin kung paano namin siya i-deliver na tama and nang swak na swak doon sa kung ano man yung gusto namin ipakita at iparinig sa inyo. Kaya tutok na tutok din ang aming vocal coach na si Coach Brennan. Each song kasi talagang nag-iiba ng feel eh. Nag-iiba ng feel eh. Once na ibahin mo talaga, ay, grabe, iba talaga. Gusto mo na magsalita eh, pero Tikum muna ang Pamat bibig. po nila siguro, spoiler is free dog. Wow. Maniging katunog niya po yung dam. Free dog. Free. Okay, Justin. galing freedom. Freedom. Abangan. Tapos yung SLMT balar, after nagtagka namin siya, lalagyan namin ng SLMT. Salaman. May N? So, ayun yung bago. Salaman. Okay. Abangan natin yan. So it means hindi lang talaga yung mga songs nyo from simula at wakas. Hindi. Oo. Mula sa simula at wakas yung mga songs. Kasi yung goal namin for the concert is yung whole yung journey ni SB19 ma-tell namin siya sa lahat. Kasi sabi nga marami daw casuals na bumili ng ticket just to watch us perform live. And kung pumunta lang sila doon para manood ng live, pwede naman yun, mabibigyan namin. Pero this time, I think this is the right time to tell them yung buong journey ni SB19 from start hanggang end and kung paano ulit iikot yung cycles. So may rabi yun, makaanat po doon. May pelikula po, the SB19 Life Story. Papanoorin po natin na sabay. Hindi ka po. Mga 1 hour yun. Kami excited, boys, sa story na ipapakita namin sa concert. Oh, through performances. Good performance. Grabe. Hindi naman siguro movie, katulad ng sabi ni Justin. Real to pala yung mangyayari. Oo. Pero ito naman, syempre, yun nga, world tour, and then you're gonna be having it here in the Philippines and then outside the country. Ano ba yung gusto nyong ma-feel ng mga fans after the concert? For example, paglabas nila, ano yung feeling na gusto nyong ibigay sa kanila? Ikaw, yung sagot ka dito. Yung akin po, gusto ko po, sila, mapapatanong sila na,
di nila maintindihan yung clip. Anong pakiramdam? Yeah, di ba? Oo. Ano nangyari? Parang release naman na. Ganun lang kasi napakas pa. Nangyari, gabi, manunod, sasaya ba? Mas kaya ba, parang, ano yan? Parang, nabitin ba ako or sobrang sinulit or parang, let's ko para isa. Parang, wait, di ako makaya ka lang magpahinga. Parang gano'n. Anong pakiramdam? Grabe. Very expressive. Sa akin, no. Yung gusto ko pagkalabas nila, yung mapapatanong sila. Grabe, sulit na ba yung binayad ko? Parang kulang pa. Parang gano'n. Dapat yung ma-experience nila is somehow worth it doon sa binayad nila. Pero, may isip sila, Gusto ko pa. kulang yung binayad ko sa sobrang pagkasulit niya. Kulang. Feeling ko maraming magdi-day 2. Actually, marami magde-day 3. May day 3 pa. Abangan. Philippine Arena ulit. Anyway, ito naman. Mag-ano na tayo? Soft hours. Soft hours. Oo, soft hours. Kasi ano ba kayo, nakatutok ako sa Twitter. X. Since 2019. Wow! yung mga soft hours natin is, are there still times na looking back at your achievements, nagkakaroon kayo ng moments na nasasenti kayo, na emotional kayo, kunwari nagwo-walling kayo, ganun. Wow! Parang, hala, I achieved this, ganun. May mga ganun ba? Sige, share. Sige, share ko. Ano lang siya, recent lang siya. Kasi di ba, parang alam yung totoong buhay. O kasi di ba, kasi ngayon, naglilipat ako ng bahay. Di ba, very open, kwento. Naglilipat ako ng bahay. So, magsistay ako nilipat. So, naghanungkat ako ng mga gamit. Kasi nga, lilipat. So, magpo-box ka. Nakita mo yung mga gift ng 18 from before. Kasi yung mga letters, yung mga picture frames, nakakolekta siya. Tapos, yung mga yung mga letters nila na nakasulat na sana mapanood pa namin kayo ng matagal. Sana next time, maglabas kayo ng ganito, magkaroon. Tapos parang naisip ko, ang galing kasi ng mga sinabi nila sa letters noon. Nangyayari siya ngayon. Tapos, nakita ko yung mga pictures ko dati, ang bayat ko. So parang nakita ko talaga yung change. So sabi ko, grabe, ang tagal na pala talaga. And kaya pang tumagal pa. Parang ganun yung naisip ko. Tapos, yun nga, parang ito na ba yun? Nagawa ko na ba talaga yung mission po as SB90 or as 10 talaga? Kasi nga, nung nakita ko yung mga gifts nila, talagang biglang flashback Parang ito nung na-receive ko, anong ginagawa ko ng moment na to. Parang may mga ganun bigla. Tapos parang ang galing lang na parang sa maliit na bagay na yon sa letterman yan o kahit ano, nagkakaroon siya ng malaking meaning. Kasi nga bumabalik yung memories. Ang galing lang. So yun yung time na paano. At tapos bigla may play yung time, no? Tapos napawalling talaga sa... Napawalling ka talaga. Kasi ang bigan naman na nung dala ko Puro letters ang dami. Oo, grabe. Thank you for sharing. Ikaw naman, Justin. Kailan yung huling time na parang bigla ka na pa-reminisce? Siguro parang from time to time lang din kasi wala akong moment na napawalling ganyan. Parang hindi ako kasi masyadong doon ako. Hindi na kasi nakiyan yung trip namin ni DJ Agapi. Hindi ako nilalatang worry. Walling. Natulog lang ganyan. Natulog na umiiyak. Joke. Umiyak si Pero Justin. from time to time kasi parang yung mga galing sa lista, yung mga gifts ng files, minsan doon mo maaalala yung mga past. So may mga times kasi ngayon parang minsan kami nag-PBS sa mga event, ganyan. So pag nakikita mo yung damit na parang ito yung regalo to ng fan, parang nakakatuwa na pag-isipin mo na gamit mo siya na shoot, tapos parang up until now, after ilang years, nandun ba nakakatuwa na pag-isipin mo and malalaman mo na yung fan na nagbigay sa'yo from data, nandito pa rin sa hanggang ngayon. Iba ba Nakaka-walling. Wow. Nakaka-walling moment. Tapos, ayun na, dahil yung sabi nga sa kanta nyo, sa Time, which is very beautiful, one day will run out of time. Ituloy nyo yun. Fill in the blanks. Wow, fill in the blanks. First. One day will run out of time. First. Hindi, tuloy nyo. Let's complete the on your own words, ha. One day will run out of time, kaya... Ayun na po yun. Sige. Huwag mag-alala. Parang iba yung meaning. Parang Mamaya nag-iba. pa. One day will run out of time, kaya huwag pag-alala, tikitagi ang tinangga.
tinanggap na yung katapusan mo, di ba? Tuloy lang. Ikaw, ano? Kaya, Sige ako na. Sis, tell mo One na. day will run out of time, kaya gawin mo makuluhan ang buhay mo. Aw. one day we'll run out of time. Kaya, make sure to be happy. And I'm sure you're all happy, di ba? Ikaw, DJ Gabby, kung ikaw kukumplet as, ano? One day we'll run out of time. Kaya, One day will run out of time, kaya sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Love wholeheartedly, fulfill your dreams, and follow your passion. Ano ba yan? Ayoko na. Guys, ako yung magwawalig dito. grabe. Eto, life-changing talaga. Eto naman, of course, you will have a total of 14 shows, di ba? Ano bilang nyo? Bilang ko kanina. Bilang ko One, lang two, eh. three. Saan na rin 4? Basta. Oo. So ito yung parang naiisip ko lang kasi syempre nag-nationwide tour na kayo dati, may world tour na din kayo. How do you plan to keep the passion and the energy from day one until the very last leg? Kami kasi, syempre, as normal na tao, hindi mawawala yung parang minsan you feel tired, na parang, ito ulit, gagawin ko ulit siya, pang top 2M, parang ganun. Minsan talaga, normal yun. Lalo na pag nasa ibang bansa ka, parang kakungsik ka, may miss mo yung pamilya mo, may miss mo yung Filipino food, may miss mo yung mga normal na ginagawa mo. Technically, gusto mo ng pahinga pag nasa tour ka. Pero, once na makita mo yung mga yung 18, tapos marinig mo yung sigawan ng nasa backstage kami. Parang, bigla kang ma-recharge. Parang alam mo yun, parang automatic, parang, agit na to na. Parang, alam mo, lalaban kayo, pupunta ka sa isang battle. So parang, once marinig namin yun, tapos makita namin sa screen namin na excited yung mga tao, nagsisigawan, may dala silang banner. Parang automatic, parang, hindi, okay lang pala, masaya to. Game na, masaya to. Ganun automatic siya. So sila yung nagiging, like, sobrang cliche na sinasabi namin, kayo yung pahinga namin. Pero ganun talaga rin nangyayari. Kasi once makita mo, di ba sa atin, once nakita natin yung mga comfort zone natin, yung tao na nagbibigay sa atin ng comfort, technically lahat ng iniisip natin, lungkot, pagod, burden sa buhay, nawawala na mapalit na siya ng saya. So, same with AK. Ganun yung nararamdaman namin. Before we step on stage, makita lang namin sila na, nag-emotional, makita lang namin sila na excited makita kami. Makita lang namin sila na masaya, na nandun, wala, nagiging masaya rin kami, nagiging ready kami for that. Soap hours. Emotional. Yeah. Oo. Ayun, nakakatuwa naman. Is it the same for you, Justin? Yes, of course. Pero other than that po siguro, Iba yung sa kanya once makaupo siya sa umaga sa CR, masaya na. Bulay ng araw niya. siguro other than that, na syempre, of course, given na yun sa 18, one thing na magpapalakas sa'yo is appreciating kung ano yung meron ka ngayon. So, paano pag inisip nung tour po kasi syempre, isipin mo na parang, na, pag nasipil mo na, yun nga, nakapanibang bansa ka, nakita mo yung iba't ibang bagay, magaganda places, ay hindi mo naman magagawa kung hindi ka because of your current situation, at yung meron kang tao na susuporta sa'yo, tapos makita mo yung mga staff din na kasama nyo na nag-enjoy sa life despite the heavy workload. So parang ayun, nakakadagdag siya ng energy and parang yes, at masaya mag-perform because na-experience mo yung mga bagay. Ay, nakakatuwa naman. And ito, ihabol ko lang syempre. Naiisip ko lang kasi SB19 sobrang kayo, talagang you go out there to try all sorts of genre talaga. And even dito sa bago nyong EP is, nandyan meron tayong pop rock, meron tayong Time, which is a very beautiful ballad. Parang iba-iba talaga yung ino-offer nyo. Even before nung yung mga previous albums nyo or yung the first time, yung song nyo, yung Tila Luha, nasa isang album, kasama niya yung yung kanta, huwag mong ikunot ang iyong So, mga, Pero it means na sobrang hindi kayo afraid to step out of your comfort zone. So, what can you say to the fans na parang they grow with you dun sa mga genres na napakita nyo and very parang tinatanggap nila because that's how much they love and support SB19. with the fans, with 88, parang siya, nagiging, na rin siya, driving, na rin kami. Kasi, kung kami, ay tinitignan nila as a good influence to them, gagamitin na namin yun. Parang if we want to be open with different kind of genres, parang dapat, hindi naman namin i-imply na dapat kayo red. Pero nakakatuwa lang na sila mismo yung nakaka-discover na sa sarili nila. Parang,
buti na lang tinry natin kasi at least nagiging open sila. And magandang bagay yun kasi may mga bagay kasi tayo na, alam mo, mahirap baguhin ang nakasanayan. Pero kung hindi natin ito babaguhin, sasanayin lang natin yung sarili natin na bumagay or mahalin yung bagay na hindi natin madalas na kakahalupilo. Madali sa atin tanggapin eh. Kahit alam mo yun, kahit sabihin natin, ayoko yan. Pero pag nakita mo yung idol mo, ginagawa niya yun, sige na, try ko nga. Tapos hanggang sa, okay naman pala. Parang kailangan lang natin siya tanggapin ng buong puso. Parang, subukan lang siya. Hindi mo naman kailangan magustuhan agad. Hindi naman kailangan yakapin mo kagad. Mahirap siya tanggapin sa umpisa, pero walang masama mag-try. Parang ganun. And yung ginagawa namin na pag-try ng ibang genre at pati sila mga pro, masaya kami doon. Kasi parang naging party kami ng growth nila, naging party kami ng maturity nila. And ayun, parang sinasabi ko, hindi lang siya fandom it's a family. Parang kung ano yung kinakaharap ng isang miyembro ng pamilya, nagiging lesson yun sa ibang miyembro ng pamilya. Yun yung iiwasan niya or susunod niya. Maganda ba ito hindi? Okay, thank you so much, Tel. Now ngayon naman, Justin, and of course, Tel na din, what is your message to 18? And of course, can you invite them to your world tour, the Simula at Wakas, kicking off at the Philippine Arena? Yes. Justin. Nun po, syempre, maraming salamat, AP, sa lahat ng effort and love na bibigay niyo sa amin. Just always remember, may lahat ng ginagawa namin is for everyone. Kaya 18 dahil para sa ating lahat. Yes, di ba? Kaya naman maraming salamat po sa inyo. Siyempre gusto rin pasalamatan. Star FM, maraming salamat po sa inyo for having us. Thank you so much, Sumi, and syempre sa Wansi. And sa lahat po na buo ko na naka-work namin for Simula at Wakas. And syempre, hindi ko nakakalimutan na invite po kayo sa aming kick-off concert this May 31 and June 1. May 31 po ay sold out top, but June 1 meron pa pong konting tickets na natitira. So please check out our social media accounts for more details po para makakuha ng ticket. Yan po ay sa Philippine Arena. So sana po ay makanood kayo dahil napakalaming stage, so napakalaming effort dito ay sige namin. Again, thank you so much everyone and we're looking forward seeing you sa aming show. Hindi na dito sa Pilipinas, kundi pati po sa labas ng bansa. Kaya again, maraming salamat. DJ Gabby, thank you so much. Thank you so much, Star FM. Basta Radyo, bombo! With that, maraming salamat, Star Nation. Kasama natin SB19 Stella and SB19 Justin. And of course, my name is Star DJ Gabby and this is Star FM Exclusive. Thank you! Hi, Star Nation! I'm SB19 Justin. I'm SB19 Stella. And you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, bombo!